Hello, Pinoy Mommies. I'm Dr. Pedro, Ma'am. Ngayon, ikikwento ko po sa inyo, may struggle ba talaga ang mga pediatrician na mommy din? Kasi iisipin po ng lahat na, wow, pediatrician ka din. Tapos may mga anak, siguro hindi ka nahihirapan pagdating sa kalusugan ng inyong mga anak. Inaamin ko po, may tulong po talaga na meron akong alam pagdating sa kalusugan ng aking mga anak. Pero alam nyo ba, na nahihirapan pa rin ako kapag nagkakasakit po sila. Good thing, alam ko po kung paano i-maintain ang kanilang health at kung paano sila maging safe. Pero hindi mo rin may iwasan kapag nagkakasakit sila. Sa isang taon, hindi mo may iwasan na wala silang lagnat, ubo o sipon. Totoo po yan. Dahil nandyan lang talaga ang magkukos ng sakit, which is yung virus. At hindi mo rin may iwasan na bababa yung kanilang immune system kahit updated ang mga vaccine nila. Kaya naman, kapag nagkakasakit sila, nagtatanong pa rin ako sa aking mga colleague. At nagrarant din ako sa aking asawa na may sakit na naman ang aking anak. Pero ang maganda dito, hindi naman malubha. Nagagamot naman agad dahil nga healthy yung katawan nila, yung sariling katawan nila ay kaya mag-heal mag-isa. So ano nga ba yung struggle ko? Well, hindi lang naman sa kalusugan. Maraming aspeto din sa pagiging nanay na nahihirapan ako kahit pediatrician na po ako. Katulad ng discipline, yung pag-aaral nila, at yung presensya ko sa kanila. Dahil nga isa po akong working mom at alam ko marami pong makaka-relate dito sa mga nanay na nagtatrabaho, paano kayo maging present sa inyong mga anak kung ikaw ay nagtatrabaho. Kukwento ko sa inyo kagabi. Alam niyo ba anong sinabi sa akin ng anak ko? Nag-good night na ako sa kanya. Nag-good night na rin siya. Pero alam niyo anong tanong niya sa akin? Isa po siyang 5-year-old, si Gib. Tanong niya, Mommy, pagising ko ba, nandyan ka pa rin? Kaya nabigla ako. Why? Why did you say that? Sabi ko. Tinanong niya ulit. Mommy, nandyan ka pa ba kapag nagising ako? Yes! Nandito ako. Nandito pa rin ako. Hindi ka mag-work? Hindi ako makasagot kasi ito, ngayong araw na to, nasa clinic ako, kailangan ko mag-work. Kasi nga, buong linggo, kailangan ko magtrabaho dahil kailangan din ako ng mga patients ko. So, sinabi ko sa kanya dahil clinic naman, hindi naman hospital duty. Yes, paggising mo, nandyan pa din ako. Pero, magtatrabaho pa din ako. Paggabi, uuwi naman ako, mag-aaral tayo, tsaka maglalaro. Naiintindihan naman niya. Pero masakit sa part ng isang nanay yon. Well, hindi masakit. Malungkot lang at mabigat sa pakiramdam. Dahil yung maliit na bata, naghahanap ng presensya ng isang nanay. Na-miss daw nga niya ako eh. Biruin mo, yung mga toddler, alam na nila yung emosyon na gano'n. Yung na-miss yung mga magulang nila. Alam ko sa mga working mom, alam ito. Yun po yung isa sa mga struggle ko as a pediatrician and as a mommy. Actually, hindi lang sa pagiging pediatrician. Dahil nga, trabaho ako ng trabaho. Naiinis na ako eh. Kung pwede lang maging full-time mom. Bakit hindi, di ba? Pero kasi nga, dahil syempre may sinumpaan po ako na kailangan kong tugunan. At kinakailangan po ako ng mga bata, well, baby man or sick baby, kailangan ko pa ring magpakita sa kanila. Kailangan ko pa din magtrabaho. At isa pa, syempre, huwag na tayong magpakahipokrito dito. Kailangan natin ng pagkakakitaan para sa future ng ating mga anak. Kaya, Mami, kung ikaw po ay working mom, at iniisip mo na kailangan ako ng anak ko, maniwala ka, mas kailangan niya ng better future. Lalo na nandito tayo sa Philippines, magiging present ka naman eh. At saka isa pa, nasa school na yan. So kapag gabi, please, ibaba mo muna yung cellphone mo,
Huwag ka muna makipag-usap, makipag-chat sa iba. Be present with your children or your child. Makipaglaro po kayo. Kahit 30 minutes lang. Makipag-usap. Kamustahan mo siya. Yung 5 years old, naiintindihan ka na niya. Meron kang 1 to 2 years old, naiintindihan ka na rin niya. Kailangan ipakita mo sa kanya na nandyan ka kahit nagtatrabaho ka. Second, struggle. Yung discipline. Minsan nawawala na talaga ako. Dahil nga nagtatrabaho ako, talagang nasisigawan ko sila. Isang gabi, kami ay nag-practice sumayaw dahil nga sasali siya sa buwan ng wika. Nasigawan ko siya dahil hindi niya sineseryoso. Sinunod niya ako, pero after ng practice namin, parang nagtampo siya, sabi niya, you shouted. You said, give! Malala pa doon. As in talaga nagalit ako. And then, dahil madrama itong si Gib, after yung sinabi yung shouted, umiyak. Nag-sorry ako, pero bago ako nag-sorry, sinabi ko muna kung bakit ako sumigaw, bakit ko kailangan gawin iyon. Kailangan kasi natin i-explain kung bakit tayo nagagalit. Magiging mali tayo kapag nilalambing niya kayo or meron lang siyang pinapakiusap sa inyo na kunin mo or makipaglaro kayo sa kanya, pero sinigawan niya siya. Malala kapag sinasaktan pa na wala naman siyang ginagawang mali. Yun po ang mali. Pero kung pinagalitan nyo ang anak po ninyo, huwag kayo agad magsasorry. Explain muna natin kung bakit tayo nagagalit. Maiintindihan nila yan. Maiintindihan nila yan kasi toddler na sila, hindi na sila less than 1-year-old. Yung mga less than 1-year-old, hindi nila naiintindihan. Kaya, no choice tayo na lambingin ang mga umiiyak na less than 1-year-old. Ano bang gagawin natin kapag lagi tayong lagi tayong nagagalit? Kailangan inhale, exhale. No? Kapag alam mo nang ikaw ay sasabog at baka mapalo mo yung anak mo ng hindi naman dapat, masigawan mo or mamura mo siya, aminin natin yan. Minsan gusto nating magbitaw ng masasakit na salita. Nagawa ko na po yun. At talagang nakokonsensya ako kapag ginagawa ko yun. Pero ngayon, hindi ko na ginagawa dahil natuto na po ako. Alam ko na masama yun. Alam ko yung epekto sa aking mga anak. First time mama ko kay Gib, ang pangit lang sinabi ko sa kanya. Umalis ka sa kwarto, huwag ka nang babalik dito. Yung mga ganong words. Dahil nga, punong-punong ako noon, maraming trabaho, pagod, walang tulog. Tapos, iiyak-iyak pa siya ng walang dahilan. Pag ganon talaga napupuno ako, talagang napapalo ko po siya, inaamin ko po yan. Pero, dahil nga, alam kong masama yun, kailangan kong i-review yung sarili ko, no? Nagdahan-dahan ako, ina-apply ko sa sarili ko yung sinasabi ko sa anak ko. When you're mad, make sure, inhale, exhale first, magbilang ka ng 1 to 10. Kalain mo yun, ako yung gagawa nun para sa aking mga anak. Para hindi ko talaga sila mapagbuntungan ng galit kapag ako'y galit, kapag ako'y pagod sa trabaho. So, ginagawa ko. O kaya naman, lalabas ako ng kwarto, hindi ko napapansinin yung inis ko, yung pagod ko, kailangan ko muna mag-isip. Kailangan mo maging busy sa ibang bagay. Ngayon, kapag maingay yung mga anak ko, at gusto ko na namang sumigaw, hinahayaan ko muna sila. Hinahayaan ko muna sila maglikot-likot dyan. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Pag sumusobra na, at yung aking galit ay na-tone down ko na, natatanggal na pa isa-isa, or natatanggal na pa konti-konti, papagalitan ko na. Pero hindi na yung umaabot na mamamalo ako, or yung magbibitaw ako ng masasakit na salita. So, yun po ang aking struggle as a mommy. Tapos, ako pa isang pediatrician. Pero masasabi ko na maswerte po ako.
dahil alam ko yung magiging epekto. At gusto ko pong i-share ito sa inyo. So, hindi lang importante na malusog ang ating mga anak, physically, dapat emotionally din, spiritually, and psychologically. So, yun, sana ito ay kapulutan ng aral at ako naman ay nagbigay lang ng kwento sa inyo. So, sa uulitin, maraming salamat.